Ito ang himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Radyo TV. Radyo TV. Ginugunita ang pinakamagandang regalong inilaan ng Panginoong Hesukristo para sa sanlibutan. Kamusta na po kayo mga kaibigan? Salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa Special Holy Week presentation ng FEBC Philippines ngayong taon, Biyernes Santo ngayon. At tayo ay nagbubulay sa mga salitang winika ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Ako po si Efren Pagliorina. At ako naman po si Bishop Ruben Abante. Dadako naman tayo sa kaisa-isang wika na ginamitan ng orihinal na lengguaheng Aramaic. Ito po ay salita na common na mga panahong yon. Sa Ingles, ang sinabi ay, my God, why have you abandoned me? Yan po ay sa Gospel according to Mark chapter 15 verse 34. Ito ay mga katagang binitawan ng ating Panginoon sa kanyang pagkakapako. Sa Matthew 27:46 and Mark 15:34. Makalipas ang maraming oras na ang kanyang mga kamay at paa ay nakapako sa krus sa harap ng mga mapang-usig, mapaghamak habang dinarama ang hapdi ng mga sugat at malalim na latay, hirap na dahil sa pagod, sa uhaw at posisyon ng kanyang katawang nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Mag-aalas 3 na po ng hapon yun, nang isinigaw ng ating Panginoong Jesus ang mga katagang Eli, Eli, lema sabachthani. Ito po ang Aramaic form ng Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa interpretasyon po ng ilan, ito hindi pagtatanong, kundi painful cry, matinding pag-iyak, dulot ng malubhang hirap na nararanasan. Ito pong iyak na ito ng ating Panginoon ay palatandaang ang kanyang katawang lupa ay hindi exempted sa pain, sa thirst, sa hunger. Natural sa ating katawang lupa, hindi ba? Na kung minsan ay nagre-react tayo sa mga negatibong bagay katulad ng karamdaman. Nakaranas ka na sigurado ng matinding sakit, yung siguro may arthritis ka, may gout ka, namimilipit sa sobrang sakit. Minsan galing sa aksidente, injury, minsan sa kadahilan ng panloob. Di ba kung minsan mapapatanong ka, ano ba nagawa ko? Bakit nararamdaman ko itong mga to? Bishop, ewan ko kung ikaw may mga dinaramdam sa katawan mo. Well, malapit-lapit na siguro. Okay. Natural po sa atin ang mag-complain, magreklamo o mag-isip na negatibo, lalo na sa gitna ng paghihirap. Sumakit lang ang ngipin mo, naku, abay, mapapatawag ka, Diyos ko, di ba? Ganun eh. Pumila ka lang sa mahaba na, sasakyan o MRT, di ba? Katakot-takot na siguro ang galit mo o complain mo, no? Ilan sa ating mga nagrereklamo sa mataas na mga presyo ng bilihin, grocery, araw-araw nakakarinig po tayo ng reklamo. Mm-hmm. No? Parang milagrong walang araw na, kapag wala kang masakyan at gusto mong makauwi, yung matrikula ng mga anak, injustices. No? Yeah. Ang mga hindi makatarungang pangyayari sa buhay. Di ba't lagi tayo may reklamo? May nagsasabi negatibo, pero ipinakita ng Panginoong Hesus mismo ang pinakamataas na antas ng attitude na dapat taglayin ng tao. At siya na nagkatawang tao ay nakayanan ang perfect attitude sa panahon ng trials. Tama ka, Bishop, dahil ang Panginoong Jesus, bagamat niyakap ang katawang lupa, He embraced humanity sa loob ng kanyang buhay sa earth ng 3 dekada. Ni minsan, hindi siya nagkasala. Ni minsan, hindi siya nagreklamo. Hindi siya
nag-express ng regret. Sana hindi na lang ako umalis. Okay na sana ako doon. Lang ganun eh. Hindi siya nag-retaliate, hindi siya bumaba doon sa level ng mga kumukutya sa kanya. Hindi siya naging negatibo. Imagine, dito sa mga oras na to na siya'y nakabayubay, bilang anak ng Diyos, pwede sana siyang umatras eh. Pwede siyang kumawala. Like, pwede siyang gumawa ng paraan, magawa ng paraan. Save yourself. He could have called these angels, pero hindi. Hinayaan niyang mangyari ang dakilang plano ng Diyos. Para ma-spare lang siya sa mga bagay na dinadaanan niya. But He let it all happen. Alam mo, ito a reality of how God spared not His own Son. You know, it was a cry, not simply of pain, but it was actually a cry of the reality of how God spared not His own Son. It's a wonder. Para bang, why have you forsaken me? Para bang, God, how can you do such a thing? You know, the wonder of extending salvation to man. No? Masyadong grievous ang ating kasalanan. Dapat talikuran na nga tayo ng ating Panginoon. But He did not allow that. You know, in love, He sent His only begotten Son, and He did not spare Him, such that yung only begotten Son had to cry, being man. Ang sabi niya, why have you forsaken me? It's a wonder. No? You could do such a thing. How great is your love? Diba? Sa pagitan ng kanyang paghinga, sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? You know, what father would do that? Oo nga. What father? But the Heavenly Father did not spare anything to reach down to us. Ayun. Hindi ito reklamo. Hindi ito kinakitaan ng galit, kundi isang pagtanong na merong wonder, the wonder of the greatness of the love of God. No? Paglilambing sa paghingi ng sa kanyang ama, di ba? You know, but it has to be done. It had to be done. Tunay na sakripisyo ang ginawa ng ating Diyos na ibigay sa atin ang kanyang bugtong na anak. Kaya ang sabi sa John 3:16 so love lang. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Di ba? Ang nakakamangha doon ay hindi bumababa sa ating kamalayan yung lawak na yon ng pag-ibig ng Diyos. We take it for granted na, nasa Biblia nga, pero parang, ano sa akin yon? Siya naman may gusto nun. Di ko naman hiningi yun. Parang, dinidiscount natin yung value nung God did not spare His own Son. Samantalang, it involved everything that He could master because He is love. So, ito ay napakahalagang mensahe para sa atin ngayong Biyernes Santo. Nawa ay maging personal yon para sa ating lahat. Kung yon ay parang nalimutan na natin, siguro at one point, nag-respond tayo doon, and yet, through the passing of time, parang lumiit na yung value niya. Hindi na natin siya pinapahalagahan. Ang pag-ibig ng Diyos ay, we assume it's there, pero it cost God the death of His Son para yon ay maigawad sa atin. Huwag natin, never again, baliwalain yon. At sana itong Biyernes Santong ito ay maging kakaiba sa mga nakaraang Biyernes Santo para sa atin. Ang tagumpay ni Kristo ay tagumpay ng bawat mananalig sa kanyang winikang yon. Ito ang tema ng 75th anniversary ng FEBC. Ito ay sa bawat tagumpay na ating naranasan, Ikaw, Diyos, ang nagbigay. Dahil ito pong sa kabuuan ng radio ministry ng FEBC ay napakaraming mga experiences at mga triumphs, victories na hindi namin maintindihan kung saan ang galing. Hindi namin ma-explain bakit nangyari ito. Samantalang
kung ang titingnan lang ay mga external na mga bagay, dapat ay nag-fail ito. Wala tayong commercial income. Wala tayong advance in technology tulad ng mga kasabayang mga networks. Ang ating mga tauhan, mga staff ay hindi punong-puno ng iba't ibang mga credentials. And yet, gumagamit ang Diyos sa loob ng 75 years na nakaraan ng iba't ibang mga kaparaanan upang ang maliit at mahina ay magpakita ng kalakasan at kapangyarihan ng Diyos. Through our weakness, He was shown His power and His greatness. You know, to think that the Lord allowed His Son, to be sin for us. Diba? Kinarga niya yung dapat na kasalanan na karga natin, na ikapaparusa natin, ay ipinataw kay Kristo. Kaya hindi matingnan siya ng Ama Kaya yun ang kanyang cry. Upang magbigay daan kung paano tayong direkta, na makikinabang sa lahat ng maaaring manggaling sa ating Panginoon. Kahit po itong ministry na ito ng FEBC, nanggaling sa Panginoon, daloy, yung pagkakakarga ng ating Panginoong Hesus, ng ating pagkakasala, ay naging simulain ng napakagandang daloy ng kanyang biyaya sa atin. Di ba? 75 years na narito tayo. Hindi po yan dahil sa galing natin. Hindi po yan dahil sa sustenang nanggagaling sa atin. All of these are extended to us from God because kung He did not spare His own Son, by Him, He also extends everything to Ayun. us. Napakaganda. Ika nga it's not because of us, but in spite of us. That God has been gracious. Patungo na po tayo sa ika-4 na wika ng Panginoong Hesus. Ito po naman ay binitiwan ng Panginoon sa krus at bibigyan natin ito ng application para sa ating sitwasyon ngayon. Ang maririnig po natin ay magmumula kay Attorney Jeremiah Bellica. Kilala siyang attorney pero siya po ay pastor. Kilala rin siyang Director General former Director General ng ARTA, ng Anti-Red Tape Authority. Siya po ay isa sa mga legal counsel ng programang Tabas ng Batas at author din siya sa Diaryong Manila Times. Isang kasalukuyang lecturer sa kolehiyo o sa College of Law sa isang pamantasan. At pakinggan po natin siya, si Attorney Jeremiah Bellica. Ano ang mensahe sa makabagong panahon ng ika-4 sa huling 7 wikang binitawan ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo? Kasama si Pastor Attorney Jeremiah Bellica. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor ni Jeremiah Bellica ng The Lord's Vineyard Covenant Communities. At ngayon po ay pag-uusapan po natin ang patungkol po sa ika-4 na salita na binikas ng ating Panginoon doon po sa krus ng Kalbaryo, the fourth word of God, of Jesus Christ on the cross. Ito po ay matatagpuan sa Matthew chapter 27, verse 26. Ang sabi po rito, "And about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani?" That is, my God, why have you forsaken me? Ang salita pong ito ay sinabi ng ating Panginoong Hesus bilang isang fulfillment sa prophetic passages na inilagay po ng Psalms chapter 22 na kung saan ang isang Mesiyas na hinaantay po ng bayang Israel ay ipapako sa krus at dadanas po ng pambihirang
mga pagsubok at pambihirang mga sufferings na pagdadaanan po sa krus ng Kalbaryo. But interestingly, ang salita po na sinabi ng Panginoong Hesus ay isa pong salita that resonates to many of us who are undergoing injustices, evil, and even pain in life. It is, my God, why have you forsaken me?" Pero bago ho natin ipagpatuloy ang atin pong sharing patungkol po sa ating Panginoong Hesus, let me just ask a common question na marahil itinanong ho ng marami sa atin. Why does God allow evil and injustice to happen? Bakit hinahayaan ng mabuting Diyos na magkaroon at mangyari ang mga inhustisya at iba't ibang mga kasamaan sa mundo na ating ginagalawan? And this is a very important question for us to ask dahil we all know that our God is a God of justice. Sinabi ho ng Psalms chapter 97 verse 2, "Righteousness and justice are the foundations of His throne." That God, our God, is a just God. Siya ay Diyos na makatwiran, Diyos ng katotohanan, at Diyos ng kabutihan. Pero sa kabila ng siya ay Diyos ng kabutihan at Diyos ng katwiran, why then are injustices all around us? It is important for us to understand that the common man's reaction and propensity to evil, suffering, and injustice is normally to doubt and pull away from God. Natural po sa isang tao na katulad po natin na kapag dumadaan sa anumang mga pagsubok, sa anumang peligro at anumang evil na we feel we do not deserve, is to question God. To question the sovereign God kung bakit niya pinahihintulutan ang mga bagay na kasama-sama at hindi kaaya-aya sa ating buhay. We can look around and we could see suffering all over sa ating pong bansa, sa ating pong mundo, sa ating bansa. Ultimo sa ating mga pamilya. Maaring mga mahal natin sa buhay na namatay, nagkasakit, negosyo na nalugi sa kabila ng ikaw ay maayos ang iyong pagpapatakbo. At maaring mga pagtatraidor at ang pagbibenta sa iyo ng mga kaibigan mo na minsan mong pinagkatiwalaan. These things are inescapable in life. Ang mga bagay na ito ay tunay na ini-expect nating mangyayari sa ating buhay. But the question is, where is God in an unjust world? Nasaan ang Diyos? Katulad ng tinanong ng ating Panginoong Hesus nung siya'y nakabitin sa puno at siya ay nagtanong at sumigaw sa Ama. Sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako iniwan? Why have you forsaken me? And hindi lamang po ang Panginoong Hesus ang siyang nagtanong na to. Ganon din po ang katanungan ni Habakuk kung saan tinanong niya, nasaan ka o Diyos sa panahon ng mga inhustisya? Meron ho siyang dalawang katanungan. Sa Book of Habakkuk chapter 1 verse 3, ang tinanong po ni Habakuk, why do you make me look at injustice? Why do you tolerate wrongdoings? In essence, ang katanungan po niya, God, why do you allow injustice and evil in society? At ang pangalawang katanungan po niya sa verse 13, why are you silent while the wicked swallow up those more righteous than themselves? Or to paraphrase it, God, why do you allow evil men to oppress the righteous? This is such a common question for many of us. Pareho po ng katanungan, bakit siya pa, bakit ako pa, bakit kami pa, gumagawa kami ng mabuti, pero ganito ang nangyari sa amin. At bakit hinahayaan ng Diyos ang mga bagay na ito. But God, in His sovereignty, gave an answer to Habakkuk. In Habakkuk chapter 2, verse 1 to 4, He says, una sa lahat, sinabi niya, write down the revelation and make it plain on tablets so that a herald may run with it. In short, God is telling Habakkuk,
Habakkuk, in the midst of all of this injustice, seek the revelation of God. Hindi lamang revelation patungkol sa mga gagawin ng Diyos, pero a revelation ko. Makita mo ko sa gitna ng iyong pinagdadaanan. And second, sinabi ng Panginoon kay Habakkuk, for the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false. In short, sinabi ho ng Panginoon, Habakkuk, you have to understand that there is an appointed time for everything. Merong oras sa lahat ng mga bagay sa mundo. Oras na ang kasamaan ay nangyayari, oras din ng pagdidisiplina sa kasamaan at paggagantimpala sa kabutihan. And he continued and said, though it linger, wait for it. It will certainly come and will not delay. In short, waiting is a part of God's process of revelation. Kasama ang paghihintay sa proseso ng pagpapakita ng Panginoon ng kanyang layunin. And finally, sinabi ng Panginoon kay Habakkuk, but the righteous person will live by his faithfulness, or in another version, but the just shall live by faith. Sinasabi niya, Habakkuk, you have to trust me. You have to trust and have faith in me, and this is the only way. And it speaks of, Habakkuk, you need to have a deep relationship with me. Kaya nga, kapareho ni Habakkuk, meron pa hong isang character sa Biblia na nagtanong din at naguluhan. Ito po ay si Asaph, because when Asaph, ang isa pong lead worshiper ng templo nung panahon po ni David, when he saw the prosperity of evil men in Psalms chapter 73 verse 16 and 17, ang sabi ho ni Asaph, when I tried to understand all this, it troubled me deeply. Sabi niya, nung nakita ko na yung mga masasama ang siyang yumayaman, ang nagpo-prosper, nagpupunyagi, it troubled me deeply. Nalungkot ako, sumama ang loob ko. At sinabi niya, when I tried to understand all of this, in short, Asaph wanted to make sense, or he had the desire to make sense of the evil that was happening around him, and it made him weary. But verse 17 came, which is the turning point sa chapter na ito. Sabi ni Asaph sa verse 17, until I entered the sanctuary of God, then I understood their final destiny. It means that in God's presence, Asaph was able to make sense of everything. In short, a lesson in the life of Asaph is this. Through intimacy or unity with God, we can find meaning, peace, and assurance in the midst of evil and injustice. Praise God. Ulitin ko po, no? Through intimacy and unity with God, we can find meaning, peace, and assurance in the midst of evil and injustice. So Asaph, even in verse 25 to 26, said this very famous phrase, ang sinabi niya, whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Sabi niya, manghina man ako, magkamali man ako, mawala man ang lahat sa akin, pero ito ang alam ko, na sa bandang huli, ay ikaw pa rin ang kasama ko, at walang ibang bagay sa mundong makakapagpuno ng aking puso't aking buhay, maliban sa iyo. You are my portion. Ikaw ang aking gantimpala. Ikaw ang aking mana. Ikaw ang aking inaasam, at walang makakapagbigay sa akin ng ibang bagay sa mundo maliban sa iyo. So Asaph was able to find and make sense of everything, the evil that was happening through the presence and intimacy with God. In the same way, going back to the Lord Jesus Christ in the cross of Calvary, makikita po natin nung siya po ay nakapako sa krus,
Napakadaming injustices na nangyari po sa Panginoong Jesus. Makita po natin leaders and authorities of the land, the chief priests, the scribes, and the elders, connived against and mocked him. The law and the law implementers, the Roman government was twisted the law and used to hurt and kill him. Yung batas mismo. Yung most wicked in society, yung mga robbers na kasama niyang nakapako sa krus, reviled him. His confidant, yung kanyang treasurer na si Judas Iscariot, betrayed and sold him. His top executive, Peter, denied him. His closest believers, his disciples, and friends deserted him. And those whom he helped, healed, and blessed, all agreed that he is evil and worthy to be punished. Ang question ko po, sa lahat ng mga bagay na ito na dinanas, na injustices at kasamaan ng Panginoong Hesus, ano ho sa palagay ninyo ang pinakamasakit para sa Kanya? Yung sinabi po ng Panginoong Hesus. And it is, my God, why have you forsaken me? Because Jesus, our Lord and Master, expressed it well when he said that the real problem for him is not that evil and suffering persist and he is experiencing injustice, but the real pain and real problem is a life that is separated from God, or a life that has a broken intimacy with God. Hindi ho problema ang problema kung kasama natin ng Diyos. Maaring may sakit, maaring walang pera, maaring may pagsubok. But as long as we are with God, as long as we are united with God, we know that we will be okay. But a life that seemingly has no trouble, seemingly has no sickness, seemingly na maraming pera, pero divorced and separated from God is a life not worth living. Iyan po ang tunay na problema dahil ang tunay na naghihiwalay po sa atin sa Diyos ay kasalanan. Sinabi po na Isaiah 59 verse 2, "But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden His face from you, so that He will not hear." In Mark chapter 7 verse 21, sinabi rin po that from within, out of the heart of men, proceed the evil thoughts, fornication, theft, murders, and adulteries. That's the reason why we have so many suffering, evil, at injustice sa mundo. It's because of sin. It's not because God is evil. It's not because God does not love us. But it's because man, corporately, has pulled away from God. Dahil tayo po at ang bawat isa sa atin ay likas na makasalanan. At sin, ang tunay na problema. Yan ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. And the reason why Christ was forsaken, because sin was our sin. The sin of the world was upon Him. Isaiah chapter 53 verse 6, ang sinabi po, the Father has laid on Him the iniquities of us all. At sinabi ho sa 1 Peter chapter 2 verse 24, He Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, we have been healed. Remember mga kapatid, God was willing to go through the pain of suffering just to be reconnected and intimate with us. Para lamang tayo ay muling mapalapit sa Kanya and be reconciled with Him. Hinahahamakin po niya ang lahat. Pati ho ang krus ng Kalbaryo, ang lahat ng paghihirap para maayos lamang sa atin, even giving His Son to us. 2 Corinthians chapter 5 verse 8, ang sinabi po dito, "And all things are of God, who has reconciled us to Himself by Jesus Christ, and has given to us the ministry of reconciliation. God was in Christ reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation." Ang sinabi ho ng Panginoon na
Si Kristo pala, when He was forsaken on the cross, He was reconciling, or God was reconciling everything unto Himself. Dahil kinakailangan palang ma-forsake ang Panginoong Hesus para ang buong mundo, lalong-lalo na ang tao, ay muling magkaroon ng relasyon at maging intimate muli sa Kanya. That's why in Hebrews chapter 13 verse 5, sa mga tao na nakikristo Jesus, God has said, "Never will I leave you, never will I forsake you." In Romans chapter 8, 31 to 32 and 37 to 39, he says, Paul said, "What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things?" Sinabi niya, binigay ko ang Panginoong, ang aking anak ni si Kristo sa iyo dahil gusto kong ibigay ang lahat-lahat ng bagay sa iyo. Sa gitna ng iyong pagsubok, sa gitna ng injustices sa buhay mo, I am willing to give you justice, strength, and to overcome all of these trials. Sabi rin niya dito sa verse 37 to 39, "No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, nor angels nor demons, nor things present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus." Praise God. Hindi ho problema, hindi po injustices, hindi po ang ginagawa ng mga tao sa paligid natin, hindi ho ang panggugulang, hindi po ang panggugulang ng iba, ang ekonomiya o anumang mga threat ng geopolitical situation sa mundo ang makapaghihiwalay po sa atin sa pag-ibig ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo Jesus. And even Paul again in Philippians chapter 3 verse 8 to 10, he knew that intimacy with Christ is even seen in sufferings. Sabi po niya, "Yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death." Hindi ho ang suffering evil ang maglalayo sa atin sa Panginoon. Bagkus, pinapakita ho ng Diyos ang Kanyang sarili sa atin at sa mundo sa pamamagitan po ng anumang mga problemang dumadaan sa atin. And in fact, in 2 Corinthians chapter 4 verse 7 to 10, at napakaganda po na to, the manifestation of Christ in our sufferings. Paul said, "But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body." Ang sabi ho dito ng Panginoon, sinasabi ho ni Paul, na sa ating kaloob-looban ay buhay ni Kristo. At ang ating mga pagsubok na dumadaan sa atin does not only allows us to experience Christ in His life, but it allows us to share the life of Christ inside of us. Praise God! Ginagawa ho pala ng Diyos at hinapahintulutan niya ang anumang sufferings upang makita siya ng buong mundo sa buhay natin. So question, why does God allow evil and injustice to happen? Ang sagot po, so that God may reveal Himself to the world and reconcile it to intimacy through Christ Jesus, who was the one who was forsaken for us. Mga mahal kong kapatid, remember that Christ was forsaken on the cross so that you and me in Christ may never be forsaken by God.
sinabi ho natin kanina, that the common propensity ng tao na dumadaan sa evil, suffering, and injustice is to doubt and even to pull away from God. But God in Christ, His nature and response in evil, suffering, and injustice is to pursue us and to be intimate with us through it all. Ang akin hong dalangin ay hinawa sa atin hong mga pinagdadaan ng pagsubok. Tandaan po natin na ang Panginoong Hesus ang siyang nagpursige at nagpatuloy sa kabila ng anumang mga evil, anumang suffering. He did not pull away, but He pushed through so that you and I can become intimate to God. Ang katanungan ko po, will Christ ask us in the middle of our sufferings, why have you forsaken me? Bakit? Imbis na lumapit ka sa akin, sinisisi mo ako. Imbis na bigyan mo ko ng pupurit pagsamba, nanlalamig ka pa. Imbis na tumawag ka sa akin, dumapa ka sa akin, you lay prostrate and give everything to me, in spite and despite, just like how He did it for us. We choose to pull away and forsake Him. Sa oras pong ito, mga kapatid, tayo po'y mananalangin. At nais ko pong ipaalala sa atin that through it all, through all of the evil, through all of the injustices that you and I might have gone through and probably are going through, that He is with us. He will never forsake us. Because He was forsaken, we will never be forsaken. Let us pray. Panginoong Hesus, kami po'y nagpapasalamat na hindi ka sumuko para sa amin. That you persevered through the evils of society. That you persevered through the injustices. Through the pain of being forsaken by people. And through the pain of being severed from the ultimate and eternal love and presence of God. While we're in the cross, because you have bore our sins, we thank you, Jesus. And we remember, aming tagapagligtas, na tinatawag mo rin kami upang lumapit at upang makipagniig sa iyo. Dahil hindi ka sumuko sa kabila ng anumang pagsubok, Panginoon, dalangin namin, palakasin mo rin po ang bawat isa na nakaririnig na aking tinig, bawat isa, Panginoon, na ngayon ay nagse-celebrate, Panginoon, nag-observe, Panginoon, ng nagugumugunita, Panginoon, ng iyong kamatayan at iyong muling pagkabuhay. Palakasin mo sila, O Diyos, samahan mo sila. Lord, may the life of Christ that raised Jesus, may the Spirit that raised Jesus from the dead give life to their mortal bodies, Lord, that they would overcome with your love, through the understanding that you will never let us go in spite and despite of who we are, where we are. As long as we are in Christ, Panginoon, meron po kaming pag-asa sa inyo. Salamat, Ama, dahil ibinigay mo ang iyong anak. Salamat, Ama, dahil ninais mo na arugain, akapin kami. At sa bawat isa, Panginoon, na dumadaan sa anumang pagsubok, injustices in life, Lord, I pray and I ask, Lord, strengthen them, Lord, comfort them. Lord God, as they wait for your time, as we trust in you, Lord, as you have said to Habakkuk, Panginoon, that there is a time for everything, that there is a time, Lord, where judgment will come. Lord, help us to persevere in our relationship, persevere in the Word, persevere in your presence. We give you glory, we give you honor, Lord. Ikaw, Panginoon, ang magdala ng iyong presensya sa iyong muling pagbabalik, O Diyos, as you would
remove all of the tears. Lord, wipe away all of the tears, Lord God, and bring the perfect justice, Lord God, sa amin pong mundo. Lord, kami ay umaasa at naniniwala na Ikaw, O Diyos, ang siyang kasama namin ngayon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming pong tagapagligtas na si Yeshua, ang aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Ito ang Holy Week Specials ng FEBC Radio TV Network para sa pag-alaala sa pinakadakilang handog na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo.